salita ng Diyos sa mga oras na to. At count 3 at basahin natin sabay-sabay. 1, 2, 3. Blessed are those who hunger and thirst for righteousness, for they will be filled. Amen po. Po tayo para pakinggan natin yung mabuting balita. Sabi dito, sa ating pag-aralan sa mga oras na to, sa Matthew chapter 5 verse 6, Blessed are those who hunger and thirst for righteousness, for they will be filled. Amen. Sabi ito, mapalad ang mga nagugutom at nauuhaw sa katuwiran sapagkat sila'y bubusugin ng Diyos. Amen. Ang pangako ng Diyos sa bawat isa sa atin, kung tayo ay naghahanap ng katuwiran ng Diyos, araw-araw, ang pangako ng Diyos, tayo ay bubusugin niya ng lahat ng bagay. Dahil siya ang gagawa ahead sa ating iniisip. Amen po? At ang Diyos natin pinaglilingkuran ay napakabuti niya. Hindi siya nagbabago. Sabi nga ng iba, mabagal daw ang Diyos na ating pinaglilingkuran. Mabagal siya mag-rescue sa kanyang lingkod. Hindi po. Ang Diyos ay nauna na. Hindi pa natin binigkas, alam na ng Diyos ang pangailangan ng kanyang lingkod na sumusunod sa kanyang katuwiran. Dapat may ang Diyos natin pinaglilingkuran ay mayroon siya basihan sa kanyang lingkod. Kung tayo, araw-araw, sumusunod sa Kanya, at lagi natin iniisip ang mga bagay na Kanyang gagawin para sa atin ay ang Diyos ay gagawa siya ng lahat. Sabi nga sa Romans, we know that all things work together for good who love God according to His purpose. Ang Diyos ang gagawa ng lahat ng bagay sa lahat na nagmamahal sa Kanya. Amen? Tayo bilang lingkod ng Diyos ay wala pa tayong ginawa. Kundi ang gagawin natin, tagasunod ni Kristo. Alam naman natin na ang lahat ng bagay siyang gagawa. At asahan natin, lagi natin hanapin ang katuwiran ng Diyos. At hanapin natin lagi ang kanyang salita. Marami na pinatunayan ang Diyos na ating pinaglilingkuran. Marami na siya ginawa dito sa iglesia na to. Marami na siya binago, marami na siya ginawa sa mga kapatid dito sa lugar na ito na naghahanap ng kanyang katuwiran. Dahil ang Panginoong Jesucristo ay ginawa ng Diyos ng righteousness para sa atin. Naging banal ang bawat isa at lahat tayo ay patuloy niya tinuturuan. At hanapin natin, marami ng Diyos na pinatunayan. Amen? Kung tayo magtitiwala sa Kanya. Sabi nga sa Kanyang salita, trust in Him. Trust in Him. Trust the name of the Lord is a strong tower. Amen po? At sabi dito sa Matthew chapter 5 verse 10, Blessed are those who are persecuted because of righteousness, for there is the kingdom of heaven. Amen? No? Sabi niya, marami na ang pinarusahan ng mga tao na sumusunod sa katuwiran ng Diyos. At hinanap nila ang katuwiran ng Diyos. Sabi nga dito, mapalad ang mga pinag-uusig dahil sa katuwiran sapagkat kanila ang kaharian ng langit. Marami na. Marami na natin napakinggan sa paligid natin na marami nang pinarusahan, hinuli, at yung iba ay namatay na, pinatay sila. Dahil sa pagsunod sa kaharian ng Diyos. At paghanap ng katuwiran ng Diyos. At sabi nga dito, pangako ng Diyos, sapagkat kanila ang kaharian ng Diyos. Makapasok sila sa kaharian ng Diyos dahil sa pagsunod nila. Huwag tayo matakot, makapit ko sa kay Kristo. Sabi nga nila, lahat naman ay dadaan sa mga nitong bagay. Dahil tayo bilang Kristiyano ay handa tayo lagi. Ihanda natin sarili. Sikapin natin makasunod sa kalooban ng Diyos. At ang lahat nito ay dadagdag ng Diyos para sa atin. At lahat naman ay dadaan sa ganitong paraan. Ngayon nga, dumadaan na tayo sa ganitong
sitwasyon. Sa ating paligid, nakikita natin, napapakinggan natin, rumors of wars, earthquake, even sa ating bansang Philippines. Earthquakes, tsunami, fire, sa ating paligid sa Middle East, wars. Huwag tayong mabalisa sa anong bagay. Dahil sabi ng Panginoon Kristo, umpisa pa lamang. Ito, masusukat ang ating panampalataya kung hanggang saan. Dahil sabi nga ng Panginoon na kunting pagtiis lamang at darating na siya. Ihanda natin sarili palagi sa Diyos. Huwag naman sa bagay na mga kuminsan ay hindi pinapaglugdan ng Diyos. Hindi. Lagi tayo maghahanap ng kanyang katuwiran. Amen po? At may pangako ang Diyos sa bawat isa sa atin na hindi tayo iwan, hindi ito papapaya. Hindi siya nagpapapaya noon pa man. May nakita pa tayo na anak ng Diyos na sumusunod sa Kanya, na naghirap. Sabi ni Haring David, mula siya bata hanggang siya tumanda, wala siyang nakita kalingkod ng Diyos na naghirap, namumulot ng mundo, namumulot ng hingi, nagpapalaboy sa kalsada. At ang lahat ay hindi pinapabayaan ng Diyos. Even nga ang mga nakikita natin ng ibon, hindi na pinapabayaan ng Diyos na mahulog. Dahil siya ang nagpapakain ng natin. Yun po. At magtiwala tayo lagi. Naman na natin pinagdaanan sa buhay. Lagi natin ipapanalangin. Malapit yung siminto at ang tuhod, ipanalangin natin lagi dahil gagawa ang Diyos ng paraan. Bago ang lahat sa ating paligid. Even ang puso ng isang tao, ano naman katigas, ay papalambutin ng Diyos ang lahat nito. Ngayon po, dahil magtitiwala tayo lagi. Sabi niya nga, ang kaharian ng Diyos ay irigalo niya sa mga sinasabi. Amen po? At sabi dito sa Matthew chapter 6, 31, sabi ito, but seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things will be given to you. Sabi dito, ito ang pangako ng Diyos. Hanapin natin palagi ang katuwiran ng Diyos. Ang lahat nito ay dalhin niya sa atin. Anuman ang ating kabisihan sa trabaho, anuman ang ating mga estado sa buhay, anuman ating pinagdaanan ng mga problema, bigyan natin ng oras at panahon ng Diyos na pinaglilingkuran. Dahil siya ang gagawa ng lahat ng bagay. Pumunta tayo dito, ang ibang rason, magtrabaho. Okay, no problem. 6 days, bigay natin sa Diyos. Ang isang araw, bigay natin sa Panginoon. 6 days sa trabaho, isang araw, bigay natin sa Diyos ang araw ng pahinga. At patuloy natin hanapin ang kanyang katuwiran. Ang lahat nito ay dadagdag ng Diyos sa atin. Hindi natin na nakikita, pumaramdaman natin na siyang gumagawa ng lahat ng bagay. Sabi nga dito, hanapin natin ang lahat nito, idadagdag ng Diyos sa atin. Minsan, nalulungkot tayo, nawalan tayo ng mga mahal sa buhay. Nalulungkot tayo dahil hindi tayo nabigyan ng dagdag na sahod. Nalulungkot tayo, minsan nawala tayo mga bonuses, mga nakukuha sa company. Kung ang lahat nito ay hindi nakakalimutan ng Diyos. Kung tayo, patuloy lang sa paglilingkod sa Kanya. Amen po? At hanapin natin lagi ang katuwiran ng Diyos. Hanapin natin siya, bigyan natin siya ng panahon, ng oras na siya ay atin mga paglilingkuran. Hanapin natin, sisikapin natin mga kapatid ko kay Kristo dahil marami na pinatunayan ang Diyos. Even sa atin lahat, pinatunayan niya na kahit anong kalayo ang work sa aking mga kapatid, pastors, pupunta sila rito dahil hinahanap nila ang katuwiran ng Diyos para lang mapakinggan yung mabuting balita na dala ng Panginoon Hesus Kristo. Ganun kahirap ang kanilang kalagayan. Babiyahe sila ng pitong oras sa kanang biyahe
at mapakinggan na nilang mabuting balita. Dito tayo, malapit lang tayo dito. Hanapin natin lagi yung mga kapatid namin sa Riyadh o saan pa sila sa Saudi Arabia. Pupunta sila dito para lang nila mahanap ang katuwiran ng Diyos at ang mga salita na mahasik sa kanila ang papamilya ng mabuting balita. Yun po, sikapin natin na makapasok sa kaharian ng Diyos. Araw-araw natin na ginagawa. Yun po, at huwag natin kaligtaan ang mabuting balita na dala ni Kristo. Yun po, ang sabi dito sa Luke chapter 1 verse 74 and 75, sabi nga ito, to rescue us from the hand of our enemy and to be able us to serve Him without fear. So 75, and holiness and righteousness before Him all our days. Ito po ang salita ng Diyos para sa atin sa mga oras na to. Sabi niya, ipinagkaloob sa atin na yamang nagligtas sa kamay ng ating mga kaaway. Sino bang kaaway natin? Kundi ang sanlibutan na ito. Ang sanlibutan ito ang nagpapahirap sa atin. Ang sanlibutan ito ay gumawa ng mga paraan para hindi tayo makapaglingkod sa Diyos. Hindi tayo makapunta dito, bibigyan tayo ng overtime, bibigyan tayo ng kung ano pa. Bibigyan, kuminsan kawainin natin ating pamilya. Amen? At in-rescue na tayo ng Diyos. Kinuha tayo ng Diyos sa kadiliman kung tayo namumuhay pa. At ilinagay tayo sa kaharian ng kanyang anak, ng Panginoon Kristo. At ngayon, dito tayo. Wala tayong takot sa pagpuri sa Kanya. Kung saan ang Kanyang Espiritu, nandito tayo naglilingkod sa Diyos. May kalayaan tayo para paglilingkuran ang tunay na Diyos at tagapagligtas. Amen? Ang sabi dito sa 75, in holiness and righteousness before Him all our days. Amen? Sabi ito, sa kabanalan at katuwiran sa harapan niya, lahat ng ating mga araw ay isusulit natin sa Diyos. No? Tayo ay pinapanalan ng Diyos. Dininis na tayo ng Diyos. Pinatawad tayo ng Diyos. Pinagkaloob sa atin ang righteousness ng Panginoong Kristo na makapaglingkod tayo araw-araw. Yan po. At huwag natin isipin nga hindi tayo pinatawad ng Diyos. Pinatawad na tayo ng Diyos. Nung tayo ay tinanggap natin ang Panginoong Kristo. Ang lahat pa dito, natanggap na sa Panginoong Kristo. Tinanggap na natin ang Panginoong Kristo, pinatawad na tayo ng Diyos. Pinalimutan ng Diyos ang nagawa nating kasalanan noon pang una. Nung umpisa pa, nung bata tayo hanggang sa mga oras na ito. At patuloy natin hanapin ang Diyos. Dahil pinabanal na tayo ng Diyos. At hinahanapan tayo ng Diyos ng paglilingkod natin sa Kanya. Ang paglilingkod ng Diyos ay ang paglilingkod natin sa Diyos ang bawat isa ay araw-araw. Okay? Nagagalit ang Diyos pag siya hindi nilingkod. Dahil siya ay ang naglalang sa bawat isa. Pinalimutan na ng Panginoon ang nagawa natin noon, ang mga kasalanan, at siya ay patuloy natin paglilingkuran. Ininis tayo ng tubig, nabanal tayo ng banal ng Espiritu, at sanctify na ang ating puso. Tama, sikapin natin lagi mga kapatid ko kay Kristo na makalakad tayo sa kanyang kalooban. Kalimutan na natin yung mga bagay na bumabalik-balik sa isip natin. I-review natin palagi. At hingin natin sa Panginoon nga ang mga bagay na noon nga bumabalik-balik sa ating isip ay mawala na. Patulong tayo sa Panginoon. And po, at go forward tayo sa Diyos. Sabi nga ng Panginoon, go forward, army of God. Lalaban tayo para sa katuwiran ng Diyos natin pinili. Yun po. At patuloy natin lagi dito pinapaalala ng Panginoon nga ang paglilingkod natin ay walang tinatakutan.
Dahil kung saan yung Espiritu ng Diyos, may kalayaan tayo. Pagpuri, paglingkod sa Kanya. Huwag tayo matakot sa mga tao sa paligid natin na nagbabanta. Tatakutan natin ang Diyos na pinaglilingkuran natin. Amen? At dahil ang Diyos na pinaglilingkuran natin ay siya makapamigyan sa lahat ng bagay. Ang lahat, mabuti man, masama ang ating ginawa, isulit natin sa Diyos. Sisingilin tayo lahat. Ang gawin natin bilang lingkod ng Diyos ay gagawa lang tayo ng mabuti. Kasama ang ating pamilya. Lagi natin ipapanalangin ang ating pamilya na makasama din sila sa pagligtas ng Diyos. Dahil ang Diyos hindi nagbabago. Dinadaloy ng Diyos mula sa atin na naglilingkod papuntang pamilya. Makikita natin ang lahat. Marami nang pinatunayan ng Diyos. Even sa mga lingkod niya noon, mga apostols, hanggang sa atin ngayon panahon. Ang Diyos na pinaglilingkuran ng mga apostol at ang Diyos natin ngayon, ang Diyos ni Isaac at Abraham at Jacob ay isa lang hanggang ngayon. Diyos ng Israel, isa lang hanggang ngayon. Hindi siya nagbabago. Tayo, patuloy tayo. Hanapin natin. Huwag tayo matakot. Binigyan tayo ng kalayaan ng Diyos. Mamili. O dapat piliin natin ang kalayaan na maglingkod sa Diyos. Amen po. At alam naman natin nga ang lahat ng bagay siyempre. Amen po. Dito po sa Romans, sabi dito, sa Romans chapter 1, verse 17, for in the gospel, the righteousness of God is revealed, a righteousness that is by faith from first to last, just as it is written, the righteousness will live by faith. Sabi nga dito, sapagkat ito ang katuwiran ng Diyos na inahayag sa atin, na ang ating panampalataya ay katuwiran ay mabubuhay sa ating panampalataya. Binigay na sa atin ng Diyos, binigyan tayo ng Diyos ng grace, mercy, faith natin sa Panginoon Kristo. At ang katuwiran ng Diyos, lagi hinahanap natin. Binigay na sa atin lahat ng mga pangako niya. Saan ba natin hahanapin ang gospel? Alam na natin ang salita ng Diyos. Sa mga oras na to, pinaalala ng Diyos sa bawat isa sa atin na lagi natin hahanapin. Ang mabuting balita ay ang Panginoon Kristo sa bawat isa sa atin. Nawa, ang kapatid ko kay Kristo, mamuhay tayo sa panampalataya sa Panginoon Kristo. At hanapin natin ang katuwiran ng Diyos, ang kanyang mga salita. Hanapin natin. Sisikapin natin mga kapatid ko kay Kristo. Wala nang iba masaya sa mundong ito, hindi kasama ang Panginoon Kristo. Walang panampalataya na mabili ng pera. Kahit anong yaman natin, yaman, walang mabili na panampalataya. Walang mabili na panampalataya. Mamuhay tayo sa Panginoon Kristo at tinanggap natin Panginoon Kristo bilang ating Diyos at tagapagligtas. Isa sa mga dahilan na ang Panginoon Kristo ay inalay ng Diyos Ama para sa atin. Nung tayo ay nagkasala, ibinigay niya ang kanyang bugtong anak, napako sa krus ng Kalbaryo, at nagdusa siya sa kasalanan na hindi niya ginawa, kundi ginawa natin. Tayo ang nagkasala. Binigyan tayo ng Diyos ng pagkakataon muli dahil sa Panginoong Kristo. At tayo ay kanyang tinubos sa mga nagawa nating kasalanan. At bigyan natin ng importansya o panahon ang Diyos lagi. Dahil utang na loob natin sa Diyos ang buhay na ito. Ang tanggap natin sa Panginoon Kristo at pagligtas ng Diyos sa atin. Utang na loob natin. Ang buhay araw-araw, pagising natin sa umaga, wala na pinakamasaya, buhay tayo. At binigyan tayo ng Diyos ng trabaho. In spite na maraming problema sa trabaho, maraming kasama nga pasaway, nandyan pa rin ang Diyos na patuloy naglagay ng kapayapaan sa ating puso.
Marami nangyayari sa paligid. Magtiwala tayo mga kapatid kay Kristo. Lagi natin ipanalangin sa Diyos na ang ating mga kasama sa trabaho, pagpalain sila ng Diyos. Huwag natin awayin. Kasi sabi nga, ang gumagawa sa inyo ng masama, huwag niyo gantihan ng masama, kundi gantihan niyo ng mabuti. Pagpalain niyo sila. Gamitin tayo ng Diyos, daluyan ng pagpapala sa iba. At makita nila ang isang Kristiyano na ang isang Kristiyano nga kahit gawa nilang ng masama ay mabuti pa rin ang ating ginagawa sa kanila. Amen po. At kung mayroon nga kayo extra, regaluhan mo sila. Ewan ko kundi sampat at pahiya. Pahiya yan siya. Nga sabi niya sa isip niya, ginawa na ko na ng masama, niregaluhan pa ako, pinakain pa ako. Ganyan kuminsan yung tao. At nagpa-importansya. Dahil tayo naman bilang lingkod ng Diyos, doon tayo sa Panginoon. Doon natin hanapin ang katuwiran natin sa Diyos, righteousness, at mamuhay tayo sa panampalataya sa Panginoon Kristo. At huwag tayo matakot. Sa banta nila, huwag tayo matakot. Dahil ang isang Kristiyano ay malakas at wala naman takot. Dahil may Diyos tayong pinaglupan. Napakabuti niya. At tuloy natin siya hanapin. Sabi niya nga sa kanyang salita na nandyan lang siya. Malapit sa atin. At ang kanyang salita. Malapit sa atin. Yan po. Sabi dito sa Romans, chapter 3, verse 22. Sabi dito, this righteousness given through faith in Jesus Christ to all who believe, there is no difference between Jews and Gentiles. Yan po. Ang katuwiran ng Diyos ay sa makatuwid, sabi niya nga, sa makatuwid baga, ang katuwiran ng Diyos sa pamagitan ng panampalataya kay Jesucristo sa lahat ng mga sumasampalataya sapagkat walang pagkakaiba ang Diyos at ang Gentiles. Tayo ay nabilong sa Gentiles. Parehas lang. Fair ang Diyos na ating pinaglilingkuran. Ating panampalataya sa Panginoong Jesucristo at patuloy tayo binibigyan ng Panginoon ng righteousness. Righteous na makalakad tayo ayon sa kalooban ng Diyos. Parehas lang ang pagtingin ng Diyos sa Hebro, sa Diyos, at sa mga Gentile katulad natin. Parehas lang. Fair ang Diyos. Patas lang ang Diyos. Tingnan natin kung gaano kamahal ng Panginoon ang Israel hanggang sa ngayon. Mahal niya. In spite nga marami silang pagkukulang, kakamali din sila dahil namumuhay pa sila sa less. Pero hindi sila pinabayaan ng Diyos. Maliit na bayan, Israel, walang makatalo. Dahil ang kapangyarihan ng Diyos nandun sa kanila. Amen? At magtitiwala tayo. Mamuhay tayo sa katuwiran ng Diyos. Mamuhay tayo sa Kanyang mga utos. Ang kamad nga ng Diyos sa atin, mahalin natin ating kapwa. Mahalin natin ating kaaway. At mahalin natin ang Diyos nating pinaglingkuran, buong puso, buong kaluluwa, at buong lakas. Kailan tayo maglingkod sa Diyos? Nawa maglingkod tayo sa Diyos na malakas pa tayo. Huwag tayo maglingkod na mahina na tayo. Minsan hindi natin maririnig yung Kanyang salita. Minsan hindi na natin makikita ang mga binigay ng mga pagpapala ng Diyos sa atin. Kumahina na tayo. Maglingkod tayo hanggat malakas tayo. Lagi ko pinapalalangin sa Panginoon, bigyan niya pa ako ng lakas hanggat sa pagtanda ko. Mapaglingkuran ko siya kasama ang aking mga kapatid at kasama ang aking pamilya. Dahil ang ating lakas, ang ating buhay ay may katapusan. Maglingkod tayo hanggat bata pa tayo. Maglingkod tayo sa Diyos na pinaglilingkuran natin. Siya ang nagbigay ng lahat ng bagay. Siya ang nagbigay ng buhay, siya ang nagpahiram sa atin. Lagi natin sa acknowledge. Ngayon nga,
Sa atin, bansang Pilipinas, nalulungkot tayo sa nangyayari. Dahil nag-wake up call ang Panginoon sa ating bansa. Luzon, Visayas, Mindanao, nag-wake up call. Nangyayari sa atin ngayon. Lindol, earthquake, tsunami, baha, sunog. Wake up call ng Panginoon to. Hindi pa ito pagparusa. Wake up call sa atin. Dapat talikuran nilang mga gawa nilang masama pag naglingkod sila sa tunay na Diyos at tagapagligtas. Wake up call ng Diyos po sa atin. Nangyayari sa atin, walang takot yung tao kung gagawa ng masama sa ating bansa. Wala silang takot. Dahil wala silang Kristo sa kanilang puso. Kung mayroon tayong Kristo at mayroon tayong Diyos na pinaglilingkuran, matatakot tayo sa Diyos na gagawin natin yung mga bagay na hindi mabuti. Dapat mabuti ang gagawin natin. Dahil minsan nasisilaw sila ng pera. Sabi nga ng salita ng Apostol Pablo, ang pagmahal sa pera ay ugat ng kasamaan. Gusto naman ng Panginoon nga tayo yayaman. Gusto ng Panginoon nga yayaman tayo. Magamit natin sa kabutihan. To honor Him, to glorify Him. Na matulungan natin ang iglesia na mabigay natin ang ating mga kayamanan na maraming kaluluwa ang maabot at maligtas. Hindi ba tayo masaya na yung kapitbahay natin, yung katrabaho natin, yung mga tao nga nakilala natin ay maligtas din sila. Yung mga tao nga atin in-invite dito sa iglesia. Masaya tayo. Kasi sila yung makikilala din sa Panginoon, mapakinggan nila yung mabuting balita na dala ni Kristo. At tayo magpayaman na lang tayo dun sa langit. Tayo sa langit magpayaman. At nawa, no? Ang nangyayari sa atin, bansang Pilipinas, ipanalangin natin dahil may pagkakataon pa. Maraming pagkakataon pa. May pagbabago pa yun. Panalangin natin lagi, pamilya natin, bansang natin Pilipinas, na mabago ang kanilang mga gawain. May pagbabago pa. Lagi natin ipanalangin ang bansang Pilipinas natin. At lahat naman, panalangin natin na magkaroon ng kapayapaan. Even sa Jerusalem, panalangin natin na magkaroon ng kapayapaan. Dahil sabi nga ni Apostol Pablo, ipanalangin natin at ang buhay natin ay hindi magulo, hindi kapayapaan. Ang hiningin ng Panginoon. Ayaw ng Panginoon ng gera. Ayaw ng Panginoon ng awayan. Ang ibig ng Panginoon ay magkaroon tayo ng kapayapaan sa ating puso, pagmamahal sa ating kapwa, at maglilingkod tayo sabay-sabay. Dahil kung ang Panginoon, ang mga lingkod ng Panginoon ay mabilis na mag-invite ng mga kaluluwa dito sa iglesia, sa bawat iglesia, yung kalaban natin, mabilis din yan sila na mag-invite para may kasama sila pagdating ng judgment day. Yun po. At palagi natin ipanalangin ang ating bansa, ang Pilipinas, na hindi pa naman huli ang lahat. At mabago pa naman ang Panginoon. Naghihintay lang ang Panginoon sa atin ng mga mahal sa buhay nga sila naiwan sa Pilipinas. Tayo din, naghihintay ang Panginoon nga mabago ang lahat ng bagay. Dahil yan ay wake up call lang ng Panginoon sa atin nga maglilingkod na tayo. Talikuran na natin yung mga ating mga pinaglilingkuran nila noon na gawa ng kamay. Ayaw ng Panginoon. Dahil ang Panginoon natin na pinaglilingkuran ay siya ay jealous God. At huwag natin hintayin na paparusahan ang mga isa. At mamaya huli na ang kanilang pagsisisi. Ngayon po. At sabi nga, pantay ang Diyos sa pagsasabi. Ano man ang estado natin sa buhay, ano man naabot natin sa buhay, ano man ang atin naabot, ay pantay parehas lahat. Yan, fair sa Diyos yan lahat. Tuloy gusto, ibig ng Diyos ang lahat ay maging siyang
atin mapaglilingkuran. Pantay siya na Diyos na paglilingkuran natin. Yan po. Sabi dito sa 1 Corinthians, chapter 1, verse 30 and 31, sabi dito, It is because of Him that you are in Christ Jesus, who has become for us wisdom from God. That is our righteousness, holiness, and redemption. Therefore, as it written, let the one who boasts in the Lord. Yan po. Sabi nga dito, datapwat kanya kayo'y nangasa kay Kristo Jesus na atin ginawang karunungan mula sa Diyos, katuwiran, kabanalan, at katubusan. Amen? At ang bawat isa sa atin ay nakasadyan at tayo nakakunik sa Panginoon Hesus Kristo. Ginawa tayo, ang Panginoong Hesus Kristo, ginawa ng Diyos na karunungan natin. At righteousness, may kabanalan, at tinubos tayo sa mga nangyari noon. At dapat ang ating ipagmalaki lagi ang Diyos natin na pinaglilingkuran, ang Panginoong Hesus Kristo. Dahil sila ang gumagawa, siya at ang kanyang bugtong na ang gumagawa ng lahat ng bagay. Amen? Sabi nga, sa Kawikaan, ang pagkatakot kay Yahweh ay umpisa ng karunungan. Sinasabi ng Panginoon, dapat matakot tayo sa naglikha sa atin nga hindi natin gawin ang mga bagay na hindi kinalugdan ng Diyos, kundi ang lahat ng bagay ng mga kinalugdan ng Diyos ang ating gagawin lagi. Isipin natin lagi na may nakatingin sa atin. Sikapin natin na maging nawa ang bawat isa sa atin, sikapin natin na makasunod ayon sa kalooban ng Diyos. Sisikapin natin lagi ang kapatid ko kay Kristo. Pinangako na ng Diyos yan sa atin. At ang Panginoon Kristo ay walang sala. At siya ang ginawa ng Diyos na righteousness para sa atin. Huwag tayo mga katubing lumapit sa Diyos. Kung tayo may problema, luhod tayo sa Diyos, panalangin tayo. At makaabot ang ating mga panalangin sa Diyos. Maghingi muna tayo ng tawad sa Panginoon bago tayo lumapit. At lahat ng bagay ay tinutugon ng Panginoon. Pinapakinggan ng Panginoon ang kanyang mga lingkod na lumalapit sa Kanya. Manalangin tayo lagi nga bibigyan tayo ng puso na masunurin, kapayapaan sa ating puso, at pagmamahal sa ating kapwa. Ito ang pinapaalala ng Diyos palagi sa ating pagmamahal sa ating kapatid natin sa pananampalataya. Alalahanin natin na ang Diyos ay nagmahal siya despite na siya ay ininsulto. At siya ay pinapos-apos ng Kalbaryo. Pinugbog siya. Anong sabi niya? Sa panalangin niya, patawarin mo sila, Panginoon. Hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Ganon din sa atin bilang kapatid natin sa panampalataya. Minsan, hindi tayo naunawaan, magpatawad tayo. Yun po. At pagmalaki natin laging Diyos. At dahil sa ginawa ng Panginoon nating amang nasa langit, ginawa niya ang Pang-Jesus, wisdom, naging holiness, ang redemption, righteousness natin. At tayo ay makasunod ayon sa kanyang kalooban. Pagmalaki natin ang Diyos lagi. Amen? Siguro. At patuloy natin, sabi nga dito sa 2 Corinthians chapter 5 verse 21, sabi dito, God made Him who had no sin to be sin for us, so that in Him we might become the righteousness of God. Okay? Sabi ito, yung hindi nakakilala ng kasalanan sa kanyang inaring may sala dahil sa atin, upang tayo maging kanya sa katuwiran ng Diyos. Sa dahil sa atin mga nagawang kasalanan, inaring ganap na nagkaroon ng kasalanan ng Panginoon Kristo.
dahil tinubos tayo sa mga nagawa nating kasalanan. At ginawa tayo ng Diyos na righteousness sa kanyang harapan. Hanapin natin lagi ang katuwiran ng Diyos, ang kanyang kabanalan. Kilalanin natin ang Diyos. Paano ba natin kilala ang Diyos natin pinaglilingkuhan? Kilala ba natin ang Diyos natin pinaglilingkuhan? Puno siya ng pagmamahal, puno siya ng grace, mercy, puno siya ng pagpatawad sa atin. Lagi tayo hinahanap. Ayaw ng Panginoon nga ang kanyang mga lingkod ay mapariwara. Ayaw niya nga nagkakalat tayo. Gusto niya ganito tayo. Sabi nga ng Panginoon, isang isip, isang salita, isang gawa tayo. At makasunod tayo ayon sa kalooban ng Diyos. Amen? At ang ginawa ng Diyos na makasalanan ng Panginoon Kristo dahil sa kasalanan na gawa natin. At ngayon, ay tayo makalapit sa Diyos dahil sa ating mga tinanggap sa Panginoon Kristo. At pinatawad na tayo ng Diyos at maalakad tayo ayon sa kalooban ng Panginoon. Amen po. At alam naman natin nga ang ating Diyos na pinaglingkuran ay napakabuti. Isa nagbabago, ginawa yung Panginoon Kristo, parang handog sa atin, para alalanin din natin. Ano ba ang attribute ng Diyos? Ang characteristic ng Diyos, omnipresent, omnipower, at full of mercy, full of love. Nawa, alalanin natin lagi. Huwag naman natin asayain ang panahon sa mga bagay na ayaw ng Panginoon. Hindi, lagi tayo hanapin ang kanyang katuwiran. Amen po. At dito po sabi niya sa 2 Corinthians chapter 6 verse 6 and 7, sabi nga dito, in purity, understanding, patient, and kindness, in the Holy Spirit, and in sincere love. Sabi ito, sincere love. Sa 7, in truthful speech, and in the power of God, with weapon of righteousness in the right hand and left. Sabi dito. Sabi nga ito, sa kalinisan, kaalaman, pagpapanihod, inihod sa kagandaan loob, sa Espiritu Santo, sa pag-ibig na hindi pagkunwari. Sabi nga, dapat nga maging malinis tayo ang puso natin, maging maunawain tayo, maging matyaga tayo, sabi niya, at maging mabuti tayo. At itong lahat ay galing sa banal na Espiritu. Sincere tayo. Sincere love. Huwag daw magkunwari. No? Huwag tayo magkunwari. Sabihin natin ang mga bagay na totoo. At ayaw ng Panginoon nga sinungaling. Ayaw ng Panginoon. Sinasabi yan doon sa pahayag, ayaw yan ng sinungaling. Hindi makapasok sa kanyang kariyan ang sinungaling. Ang ibig ng Panginoon, gusto ng Panginoon, maging malinis tayo. Maging sa kaalaman at sa pagpanihod tayo. Maging patuloy natin isipin na ang mga bagay na ito yung tinuturo ng Panginoon sa atin. Ito ay galing sa kanyang kapangyarihan. Maging truthful tayo. Maging totoo tayo sa kanyang mga salita. Speech, sa kanyang salita natin, maging totoo tayo. Huwag tayong magawa-gawa ng kwento na ikasama ng iba. Hindi, isipin natin lagi na ang ating mga sinasabi ay totoo at makapagpuri sa Diyos. Dahil kung magsasalita tayo nga hindi totoo, nagsisinungaling tayo, hindi tayo nakapagpuri sa Diyos. Nagkaroon pa tayo ng kasalanan sa Panginoon. Ayaw kasi ng Panginoon na sinungaling. Ayaw niya sinungaling. Sinungaling ang ano pang mga kasalanan ipahiyas ng lahat. At ito ay dapat maging bunga sa ating bibig ang mga salita na mabuti. At hanapin natin lagi ang katuwiran ng Diyos. Sabi niya nga, sa kaliwa man o sa kanan, hanapin natin lagi.
ang mga salita na sinasabi natin. Maging malinis tayo, maging kapag patient tayo, maging patuloy tayong maging mabuti sa kapwa natin. Sa ating mga kapatid, maging sincere tayo. Huwag tayong mag-worry. Amen po. At ayaw ng Panginoon, ang ibig ng Panginoon, lahat ay masunod ang kanyang mga inutos sa atin. Amen po. At sabi niya nga, sa kaliwa man o sa kanan, maging mabuti tayo. At maging example tayo sa ating paligid. At tayo lang bilang Kristiyano, inabangan tayo lagi ng ating mga kaaway sa paligid. At alam nila nga ito ay isang Kristiyano. Dahil ang lumalabas sa ating bibig ay mga spiritual na bagay na. Noon ay iba ang ating mga sinasabi, binibigkas. Ngayon, bilang tayo tagasunod ni Kristo, ay ang lumalabas sa ating bibig ay mga spiritual na bagay. Mga verses sa Bible, yung ginawa ni Kristo, ang ginawa ng Diyos sa atin. Amen po. Tama, ma-share din natin ang mga ginagawa ng Diyos sa atin ay mapakinggan din sa mga kasama natin sa trabaho, yung mga tao na ating kuminsan kaibigan. Amen po. At sabi dito, at malapit na tayo tapos. Sabi dito sa 2 Corinthians chapter 9, verse 9, at it is written, they have freely scattered their gift to the poor. Their righteousness endures forever. Namimigay din ng Panginoon ng mga pagpapala. Gaya ng nasusulat, siyang ay nagpasabog. Siyang nagbigay ng sa mga dukha, ang kanyang katwiran at manatili pakailan. Kung bibigay ang Panginoon, pantay ang Panginoon. Ang naglilingkod at hindi naglilingkod, pinapaulanan ng Panginoon at bigyan ng sikat ng araw. Binibigyan ng regalo ang lingkod ng Diyos at ang hindi lingkod ng Diyos. Nagbibigay ang Diyos sa lahat ng tao, sabi nga sa mga mahirap. At ito ay hindi mauubos magpakailan. Manatili magpakailan, sabi ng Panginoon. Ito ang pangako ng Panginoon. Alalahanin natin, may papaalala ng Panginoon sa mga naglilingkod at hindi naglilingkod. May paalala ko. Sana hindi naglilingkod at naglilingkod. Tayo maglilingkod tayo dahil may nakalaan ang Panginoon sa atin. Buhay na walang hanggan. Ang regalo ng bawat isa sa atin. Kung tayo magpatuloy sa paglingkod sa Panginoon. Ito ang pangako ng Diyos sa bawat isa sa atin. May pagkaiba ang naglilingkod at hindi naglilingkod. Alalahanin natin lagi. Buhay na walang yan. Mga regalo din. Kung ano natanggap nila, ng mga regalo, ganun din tayo. May regalo din tayo sa Panginoon. Hindi lang natin nakikita at hindi natin naramdaman, pero ang Diyos nalagay ng Panginoon sa kanyang aklat ang lahat na ginagawa natin. Amen po? Even ang ating mga pagluha natin sa ating mga pinagdaanan at sa ating panalangin sa Panginoon. Nagluha tayo. Lahat tayo ay iniipon ng Panginoon. Pagdating ng panahon na tayo lahat ay tawagin ng Panginoon, ay ipakita ng Panginoon ito ang iyong luha na iniipon ng Panginoon. Pangako ng Panginoon yan sa Biblia, sa kanyang salita. Andito yun. Ay pinangako niya lahat yan. Ipapakita sa atin kung anong ginawa natin noon, mabuti man o masama, pakita ng Panginoon sa pag-judge ng Panginoon sa Kristo sa Kristo. Huwag tayo matakot. Gagawa lang tayo mabuti. Sasama lang tayo. Samahan natin ang gawain ng Panginoon. Yan po. At alam naman natin at sikapin natin yung makapasok sa kaharian ng Diyos. Yan po. At sabi dito sa last nating salita ng Panginoon, sa Galatians chapter 5 verse 4 and 5, sabi dito, you are trying to be justified. The law have been alienated from Christ. You have fallen away from grace.
ang nagsisikap, sabi nga dito, ang nagsisikap na maging matuwid sa pamamagitan ng patupad ng kautusan ay nahiwalay sa Panginoon Kristo. Hindi kalugdan ng Panginoon. Hindi. Dahil tayo ay nabubuhay sa grace ng Diyos. Huwag na natin sundin yung mga sabi nga nasusulat na huwag na tayong sikapin. Hindi. Sikapin natin makasunod sa kalooban ng Diyos. Namumuhay tayo sa grace, sa mercy ng Panginoon Kristo. At sa katuwiran ng Diyos, doon tayo susunod. Sabi ito sa 5, for through the Spirit, we eagerly await by faith the righteousness for which we hope. Ang ating pag-asa ay ang panampalataya natin sa Panginoon Kristo at sa tulong ng Banal na Espiritu. At nasamasam natin na ito ay hinihintay natin ang ating panampalataya na madala ng righteousness, ating pag-asa. Ang pag-asa natin ang Panginoon Kristo. Kung tayo ay panampalataya sa Panginoon Kristo, binigyan tayo ng pagkakataon ng Diyos na makasunod ayon sa kanyang kalooban. At ang lahat nitong bagay na to ay inihintay natin ang panampalataya natin ang kasama ang Panginoon Kristo. At sa ating pinag-aralan, ay sabi niya nga, mapalad ang mga nagugutom at nauuwaw sa katuwiran sapagkat sila ay umusigin ng Diyos. Amen? At patuloy tayo. Hanapin natin ang katuwiran ng Diyos. Hanapin natin ang mga salita na tinanim na sa ating puso. Palaguin natin sa tulong ng Banal na Espiritu. Palaguin natin at sikapin natin na makapasok sa kaharian ng Diyos. Makalakad tayo ayon sa kalooban ng Diyos. Mga kapatid ko kay Kristo, huwag tayo mag-alinlangan at ang ating Diyos na pinaglingkuran ay napakabuti. Maraming na siya pinatunayan sa noong unang panahon ng kanyang mga lingkod ay pinatunayan niya na sa mga tao na katulad ng mga pinisikot ng mga tao. Pinakita niya na kahit patay ang kanilang katawang physical, buhay naman ang kanilang espiritu kasama ng Diyos. Huwag tayo matakot. Huwag lingkod tayo sa Diyos natin pinaglilingkuran sa ngayon. Dahil ang pangako ng Diyos sa atin, sabi nga, mapalad ang naghahanap ng kanyang katuwiran. Dahil makasama sila sa kanyang kaharian. Mapalad tayo. Mapalad tayo na nandito tayo ngayon, nakikinig ng kanyang salita. Mapalad tayo na sumusunod tayo sa kanyang salita. Mapalad tayo na hinahanap natin ang salita ng Diyos. Mapalad tayo na pakinggan ito ang mabuting balita. Nadala ni Kristo. Si Kristo ang gagawa ng lahat ng bagay para sa atin. At sikapin natin lagi. Nakasama din natin ang ating mga mahal sa buhay. Huwag natin kalimutan sila. Lagi natin ipanalangin ang ating mga mahal sa buhay. Makikilala din sila sa Panginoon Kristo. Mapakinggan nila ang mabuting balita. Nadala ni Kristo. Dahil marami tayong mga iniisip, marami tayong mga problema, marami tayong pinagdaanan, mga pagsubok. Sabi nga ng Panginoon, sabi sa Roman, who can separate us from the love of God? Yung persecution, yung tagutom, yung mga nangyayari sa paligid natin, at wala makapaghiwalay sa pagmamahal ng Diyos. Mahal tayo ng Diyos, suklian din natin siya ng pagmamahal ang Panginoon natin. Huwag tayong mapagod sa paglilingkod sa Diyos. Huwag tayong mapagod na pupunta sa iglesia na pakinggan yung mabuting balita. Dahil ang Diyos na pinilingkuran hindi din napapagod sa pagbigay ng mga pagpapala sa atin. Mga kapatid ko ni Kristo. Tayo sa ating panampalataya, sabi nga, stands firm in faith. Do nothing
Dahil ang Diyos ang nagawa. Amen po. At patuloy lang natin ang ating panampalataya sa Panginoon Kristo. Sabi nga, fix on eyes of Jesus, the author and perfecter of our faith. At siyang gagawa ng lahat. Lagi natin titingnan ang mukha ng Diyos. At lagi natin hanapin. Dahil wala nang ibang masaya. Kahit ano tayo kayaman sa mundo ito. Pag wala tayong Kristo sa ating puso, hindi yan sila masaya. Hindi totoo yung sinasabi nila. Hindi sila masaya. Kahit marami silang pera, hindi totoo yun. Ang totoo, may Kristo sa ating puso, kung anong mayroon tayo, dahil ang Diyos ang magbibigay ng lahat ng bagay sa atin. Amen po? Amen po. At sabi nga dito, to God be the glory. Amen po. Amen. At tayo